Panoodin natin tong sinabi ni Ombudsman Boying Remulla. Oh. Sir, yung mga unang mag-iimbestiga natin sa flood control na papanggit nyo po noon na as much as possible parang ayaw nyo na magsampa ng thunder sa mga-involved na lawmakers. Pero ngayon, yung simula yung pag-imbestiga po by dating Speaker Martin Romualdez, dito by dating Senate President Gisdero, susunod na si Senator Jinggoy, pagkatapos si Senator Villanueva. Ngayon, blunder na po yung isasampa natin. Ano kasi yan? Naging kailan bakit? Kasi yan. O, yan na. Parang, tingin natin kasi. Parang naging imposible to prosecute. Rather. Kasi lahat ng huli ng Supreme Court, ginagawa lahat ng tao sa iba't ibang dahilan. Di ba parang nangyari na yan? Thank you, Boying. Binigyan mo kami ng pahinga. Thank you, Boying. Hinil mo yung aming nasa damdamin. Thank you kahit paano mukhang magkakaroon na tayo ng justice. Mga minamahal, feeling ko, ito na yon. 7 sila. Diyos ko. O, 13 minus 7. Oh my goodness, mga minamahal. 5 na lang. Hindi. 6 na lang silang matitira. Tama ba? 13 minus 7. Diyos ko po, 6 na lang silang matitira. Diba? Yan kasi mga abusado kayo sa kapangyarihan. Ano ba yung kaso ni Marcoleta tungkol sa plunder? 75 million. Ano yung kaso ni Joel Villanueva at kaso ni Jinggoy Estrada? Plunder at bribery. Ano yung kaso ni Bato at Bongo? Bato at Bongo sa ICC. 4 na sila. Diba? Hindi, 5 na. Tapos si Robin Padilla, obstruction of justice. Tapos si Chis Escudero, 7 na, mga minamahal. So, 7. Lahat ng 7 yan nandyan sa majority. So, talagang mapipilay sila sa impeachment, mga minamahal. Kaya, pinupursyon na nila na mag-online voting kasi once na makulong, yung mga senador na yan, eto, pwede naman akong bumoto kasi naaprobahan naman yung online voting. Di ba kaya nga nagkaroon ng bangayan kahapon sa Senado? Ipapanood natin sa inyo kung paano nagkagulo-gulo, kung paano nag-away-away, kung paano sila nagbangayan, kung paano sila nagkainitan, at kung paano nag-walk out. But for today's video, ipanood lang muna natin sa inyo mga minamahal kung paano po ipinaliwanag ni Ombudsman Boying Remulla na mayroong 7. Tandaan ninyo, 7, hindi 1, hindi 2, hindi 3, hindi 4, kundi 7 ang kakasuhan, 'di ba? Na pinupursue dito nga po sa ombudsman. Ibig sabihin kapag sa ombudsman tapos na diyan sa preliminary investigation, ombudsman na. Ang kasunod diyan tapos sa DOJ, ombudsman na, tapos sa Korte Suprema na. Pero yung kay Robin Padilla, iba naman 'yon kasi related 'yon sa ICC. Rome Statute ang dadali kay Robin. Diyos ko po, aray mo. Pero si Jinggoy at si Villanueva next week na. Aray mo. Kaya pinupursyon na nila ang online voting kasi alam nila, mga minamahal, na madadali sila. Kaya gusto nila na mag-online voting na lang. Tangay na, wag nyo kaming niloloko. Nanggigigil kami sa inyo. Continue tayo, mga minamahal, sa nakakagigil nilang eksena na kung saan si Mima ay nagiinit. Si Mima ay naiinis, nagpis na para bang ako ay magiging walis na lang. Na hindi na titindig kung gano'n na lang din ang mangyayari. Gagawing online voting para saan pa na maging mamamayang Pilipino ako kung wala akong gagawin. Diba? Continue tayo. Pero, about thinking about it again, and looking at the body of law that we have, we can make this to perform lang. At dapat huwag lang matakot kasi sometimes there are really bad decisions taken by certain justices. And that can be overturned by the court. Yun ang ating change of attitude is that we are hoping that the Supreme Court, of course, and Sandigan Bayan, we look at it from a perspective of, from a very objective perspective sa kung paano talaga nag-constitute ng kind of plunder. Kasi, nagkaroon nga ng ibang pag-i-interpret na para lamang maka-acquit ang tao na hindi na nagkatuma. So, ngayon po kumpiyansa kayo dito sa mga... Tingin ko naman na
ang court system natin is very much aware of what we are up against. At alam nila that we have to work together to be able to solve this problem of corruption in the country. And they're the most vital part of all when it comes to this. Sila yung gagawa ng decision eh. Diba? Last na lang po. Kumbaga sa madaling sabi, tangina ninyo, kayo yung gumawa ng kasalanan ninyo, 'di ba? Stephen Ferriol, kayo yung gumawa ng kasalanan ninyo, panagutan ninyo. Hindi yung ang dami nyong eme, dapat noon niyo pa sinulong yan sana. Yung mga online voting na yan, dapat noon nyo pa sinulong yan. Hindi ngayon na kung saan kakasuhan na kayo. Malapit na kayong mapupukpukan. Punyeta, wag kami. Sa akin, sir. We're not giving up on the courts. I think that the courts deserve a chance to really vindicate itself also. Diba? To vindicate itself. So, ilang senador pa po yung masasampahan ng platter? Meron marami pa ibang kaso. Hindi ko alam kung ano pa under na side natin. Hindi ko lang alam. Pero marami yung violations of law kaming Oh, sino yon yung madaming violations of law? Charlie Whiskey, sino yon? Sino yung merong madaming violations of law? Stephen Ferriol. Sa mga live viewers natin dyan, na RecPC, sino yung mga madaming violations of laws? Alam naman natin, yung pito. Wala nang iba kundi yung pito. Mga minamahalaray mo. Di ba, paulit-ulit kasi sinasabi sa inyo na pag gagawa kayo ng katarantaduhan, dapat yung pulido, planado, planchado. Kaso, di ba, Tattoo X7K, ang ginagawa nila, nire-reveal nila, not once but twice. Tapos itong balak ninyong online voting, walang ganon. Talagang magkakainitan, kulang na lang magsuntukan sa abunutan dyan, yung mga nandyan sa Senado. Kasi pinipilit nila yung remote voting na yan, na yung mga control online voting na kayo na ninyo. Kami nga nagpapakainit sa presuhan. Nagpapakainit sa mga classroom. Pumipila ng mainit para lang bumoto kung sino man presidente, senador ang gusto namin. Tapos kayo, di sana nag-work from home na lang sana kayo, kako. Kung hindi, kung ako lang naman ang magbibigay ng opinion, kung ganyan lang din naman pala online voting, di mag-work from home na lang kayo. Diba? Sabi ni Stephen Ferriol, during Dugong's time, they were happy to do stupid things. Now they will pay for it. Yan yung pangit eh. Nung panahon ni Digong nyo, okay kayo na gumawa ng kasamaan. Okay kayo na gumawa ng mali. Tapos ngayon na panahon ng paglilitis, ngayon takot kayo. Ginagamit nyo yung batas. Ginagamit nyo yung mga kaalaman ninyo. Ano kami, mga bobo na parang mga walang alam? Na parang mga pinanganak kahapon? Yun ba yung tingin nyo sa amin? Mga walang utak? Hindi, tanong lang, mga minamahal, ganyan ba? Kababa ang tingin nyo sa mamamayang Pilipino? Sige nga, tanongin ko kayo, mga minamahal, ganyan ba? Kababa ang tingin nyo sa mamamayang Pilipino? Di ba malamang hindi? I think that these people. So, Chase, Villanueva, Estrada, let it come from here. Marcoleta, That's why I'm not taking it. may tatlo pa. That's not it. So, ito po ang mawawala sa Senado. So, wala akong majority minority. Pareho na sa akin. so most likely po ngayon doon, mukhang ito yung makukuha. So sa madaling sabi, walang pakialam si Boying, majority or minority, as long as meron kang kaso, ni-referred ng DOJ, kakasuhan ka. So sa madaling sabi, I'm not for minority or majority, I am for the people. I am from the law. Charlie Whiskey, trust our senators, mga honorable yan. They will vote wisely. I trust the minority but I do not trust the majority. Kasi mga Judas Barabas Estas. Just dissolve the Senate. Sabi ni Rogelio Chihayang. Just dissolve the Senate. It is useless. The traitors only have their own agenda. They want to save Sara from impeachment. If they win in 2028, they'll quit. They will quit. That's what they are planning. Alam naman natin yung pinakapunot dulo nito eh. Gusto ng online voting kasi alam nila na mayroong makukulong, gusto nilang isave itong si Sara Duterte. Kasi you know what mga minamahal, paano nila masisave itong si Sara Duterte? Tandaan ninyo, if makukulong na sila, paano nila, sige nga kayo nga mag-isip mga minamahal, paano nila masisave si Sara Duterte if kung sila mismo nasa kulungan, walang boses, hindi makapagsalita?
Di ba gets ninyo? Paano ako boboto? Paano ko ipagtatanggol si Sara Duterte? Kung wala akong power. So, dapat gumawa na ng paraan yung majority sa ngalan ni Alan Pokemonification Cayetano na kahit nandito ako sa kulungan, meron akong boses. Gamit na gamit pa yung pagkatao ko sa papaanong paraan. During impeachment time, pwede akong bumoto kahit nandito ako sa presinto para kahit paano may pakinabang ako kay Sara Duterte. Ganun, nagigets ninyo mga minamahal? Kung kayo malawak yung panguunawa ninyo, maintindihan ninyo yung gusto kong sabihin. Kaya hindi natin masisisi mga minamahal yung mga senador, yung mga nag-walk out kahapon. Hindi natin sila masisisi kung bakit sila inis na inis, kung bakit sila galit na galit, kung bakit sila napipikon, kung bakit nila nagawa yung pag-walk out na yon. Hindi natin sila para sisihin pa. Kasi kagagawan din ng ilang mga senador kasi mayroong nag-pull ng trigger. Di ba kaya sila yung parang nawawala na ng respeto? Yung 11 senators na nag-walk out, saludo. Di ba, Eric De La Cruz, saludo sa 11 nag-walk out sa minority. Big salute, malaking round of applause. Palakpakan natin sila. Grabe, Ghost Moms, yung suporta namin sobrang taas. Tinitingala namin kayo. Hindi kayo nagpasindak, hindi kayo natakot, hindi kayo namanipula. Kumbaga sa madaling sabi, kung meron silang rules, hindi namin sa para basagin yan, kundi gusto namin i-correct. Ipamukha sa mamamayang Pilipino na hindi kami underdog nitong mga nandyan sa loob ng Senado, lalo pat sa mga nangunguna ngayon sa majority. Itong ginawa, pakinggan ninyo mga minamahal. Nakita ko nga tong walkout na to eh. Diba? Nakita ko, tamo. Nag-walk out. May mga edit-edit pa Nakita ko yan, mga minamahal. Pero anyway, ito yung video. The minority senators sa gitna ng mainit na debate kaugnay sa mosyong amyendahan ng Senate Rules para payagan ang remote o virtual na pagdalo sa sesyon. Ayon sa isang senador, baka may mga kasamahan silang maaresto, kaya tila minamadali ang pagbabago sa Senate Rules. Yan na nga yung sinasabi ko. May mga kasamahan talaga silang mahuhuli, kaya minamadali nila. May nag-comment, sabi ni Patricio Castillo, the irony is they now will have an excuse to receive 500,000 pesos per month as salary because they will claim that they're still working even though they are in the prison. Di ba kaya nga nakakabobo, nakakatangina, nakakahayop, mga gago kayo, yung feeling na nakakulong ka na, binibigyan ka pa ng sweldo ng taong bayan, yung feeling na nakakulong ka na, may karapatan ka pa din. Kaya nga ako gusto ko nang i-abolish yung Senado na yan Kasi nakakabwiset. Sa totoo lang, iilan lang yung totoo nagtatrabaho dyan sa Senado. Sobrang visit na talaga ako na wala nang mapaglagyan itong aking nararamdaman. Gusto ko na lang sabihin, ang hirap mong mahalin bansang Pilipinas. Yes, totoo. Sobrang hirap mahalin. Yung tipong tayo mga minamahal, gusto nating ilaban, pero paano natin ilalaban kung yung ilang mga senador ay hindi tayong kayang panindigan? Iilan lang yung may bayag, yung may paninindigan. Buti pa nga itong minority kahit paano tumindig. Kasi kung nagawa na naman nila at nag-success na naman itong majority, di ba? Tapos yung Senate President, tuwang-tuwa sila na kahit pugante si Bato, may silbi pa rin siya, makakaboto pa rin. Kasi, di ba, can you imagine? Fugitive si Bato hinahanap ng tao ng bansang Pilipinas, and then suddenly kapag impeachment, magpapakita sa Senado, pero online. Makakaboto siya. Ngayon, ang tanong, sino yung nag-contact? Ngayon, magtuturuan kung sino yung nag-contact. Hindi ako nag-contact dyan. Hindi ako yung nag-ano dyan. Di ba, ganun na. Nagigets din nyo yung punto ko, mga minamahal. Magtuturuan na kung ano-ano na yung gagawin. Tangina ninyo. Tingin nyo sa amin, mga bobo. Anong tingin nyo sa amin, mga pinanganak kahapon? Sabi ni Charlie Whiskey, constitutional amendment, you need to abolish the Senate. Yan na nga, i-abolish ang Senado kasi napakawalang kwenta. Iilan lang yung nagtatrabaho. Kaya hindi natin masisisi. Di ba, gitaristang pobre V8868. Itong mga nag-walk out kahapon. Na pinalagan ni Senate President Alan Peter Cayetano. May unang balita si Ian Cruz.
Mainit ang diskusyon ng talakay sa Senado ang motion ni Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang rules para mapayagan ang remote o virtual na pagdalo sa mga sesyon ng Senado. Nauwi ito sa pag-walkout ng minority senators. Journalist tayo, di ba? Oh, 'di ba? Oh, common sense. 'Di ba mga common sense naman. Mapapa-walk out talaga kami diyan. Nakakagago eh. Common sense naman sa mga journalist diyan kung nagtatanong kayo ba't ako nag-walk out? Magwo-walk out ako hindi dahil sa may gusto kong iwasan kundi meron talaga akong gustong iparinig na boses ko. Hindi ako maninindigan para diyan. Tinatabla ko lang yung ginagawa nilang masama. 'Di ba, mga minamahal? Nakakaloka. Very satisfying yung kanilang walkout, ha. Sa totoo lang, mga minamahal. Ay, Diyos ko. Yes. Sir, Ano ba, sir? Bakit po? Pinapraso ng mga Oh, narinig ninyo? Oh, binabraso nila. Alam ninyo yun ang babraso? Binabraso nila ang mga tawag dito, ang rules. Gumagawa sila ng sariling rules. Kasi mali naman talaga yung gagawin nilang pagboto. Gets ninyo? Boboto online. Anong tingin nyo sa amin, mga pinanganak kahapon? Anong tingin nyo sa amin, mga bobo? Sabi ni Patricio Castillo, what if they also substituted an AI image in lieu of Bato and or the imprisoned senators? The Senate has indeed become a circus, Master Mima. Totoo, pwede din ganon, mga minamahal. What if AI, ganon? Hindi natin alam kung totoo ba yung haharap or planted or mas maganda yung yung nakikita natin na harapan, yung presensya nila. Hindi pwedeng lang hindi pwedeng imahe lang o na kunyari sila pero hindi natin alam. Baka AI, 'di ba? Totoo bang si Bato 'yon or baka AI 'yon? Gets ninyo? I-detect na yung bumoto ng gato AI. So much better, I think, mga minamahal, na humarap talaga. Huwag nilang brasuhin, 'di ba? Mark Ramos, huwag nilang brasuhin. Ito nga po ginagawa nilang rules. Dapat intindihin din nila yung feelings, nararamdaman ng iba nating mga kapwa senador. Hindi kayo lang yung magde-decide, di porket kayo yung majority, kayo na lahat. Walang ganon. O, continue tayo, mga minamahal. Gagawin nilang pagboto maliit sa mga rules, maliit ang sessions. Wala po ng debate sa substance. Bakit po sa tingin nyo gusto nilang mangyari ngayon yun? Hindi na tayo umabot sa pag-dispute debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Noong May 11, pagpasok ni Senador Bato de la Rosa at pagbalik ng liderato ng Senado, nagmosyon si Senador Marcoleta na amyandahan ng Rule 14 at magdagdag ng paragraph sa Section 41 para payagan na makadalo at makalahok sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference, video conference at iba pang virtual. Ang ina ninyo, anong gusto nyong gawin? Gawing pandemic itong pandemic era. Tapos na nga tayo sa pandemic. Ba't ba ang tilok mo, Senator Rodante Marcoleta? Ba't ba ang tilok mo? Bakit ba pilit mong ipinipilit yung online voting na yan? Ano ba yung meron? May arthritis rayuma ka na ba? Senator Rodante Marcoleta? Or talagang alam mo na, naamoy mo na merong makakasuhan? Ganon lang yun Diba? Electronic means ang isang senador. Sinabi ni Acting Majority Leader Joel Villanueva na binabalik na sa plenaryo ang pagkupasya sa motion ni Marcoleta na unang na-refer sa Committee on Rules. Agad itong tinutulan ni Senador Ping Lacson lalo't na-refer na raw ito sa komite. Pero dito ni Senate President Alan Peter Cayetano, pwedeng magpasya sa isang motion ang plenaryo na mas mataas sa isang komite alinsunod sa Rule 136 ng Senado. Dito sa Pangilinan. Kaya nga kagaguhan yung ginagawa nila, Marcoleta. Kagaguhan. De porket majority kayo na lahat. Uy, ulul. Shoutout sa Jonathan Cano from Brunei. Diba? Pitbull, magtigil ka.
At kaisa niya, Senadora Risa Ontiveros sa Lunes pa pwedeng pagbotohan ng motion ni Marcoleta dahil ngayon lamang daw nagmosyon si Marcoleta matapos ibalik sa plenaryo ang motion niya noong May 11. Ito pong motion na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong motion po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi Legal background. Ano yung legal background ni Robin Padilla? Green screen? Legal background si Robin. O, tingnan. Sige nga, Marcoleta. Ang hirap po kasi kung wala tayong legal background. O, ayan na si Robin. Green screen. Legal background, green screen. Nagets ninyo yung punto? Ang hirap pag walang legal background. Anong tingin mo kay Robin? Sige nga. Ang hirap daw kasi pag walang legal background, mga minamahal. Ngayon, ito yung iniisip ko. So, anong tingin mo kay Robin? Anong tingin mo kay Robin Padilla? May alam ba yan sa mga legal background? Tapos pinahawakan pa ng yung sa constitutional amendments or revision kineme eklabos. Anong alam niyan? Ang alam lang yan, maging obstructionist dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa, panggulo. Tapos sasabihin mo, ipapamukha mo sa amin, ano yung legal background para sa atin? Like, sige nga, ibalik natin. Ano yung legal background ni Robin? Si Lito Lapid, ano yung legal background dyan? Si Lito Lapid, may pinagkaiba kay Robin. Less talk, less mistake. Diba? Ulitin nga natin mga minamahal. Kung sinasabi niyang legal background na to. Kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi Diba? Narinig ninyo, ang hirap po kasi, Madam Chair, if wala tayong legal background dito. Like, ano yung tingin mo kay Robin Padilla? Mayroong legal background? Sige nga, mga minamahal, instead na hindi nasishift yung usapan natin, bigla-bigla ang nasishift kasi, etong si Robin Padilla, sige nga, masasabi mo bang may legal background to? Tingnan niyo, nag-post na naman. Ano akala niya sa Senado for posting lang? Sige, pag nag-aawayan, magpo-post ako. May post si Robin, sabi niya, war, gera, digmaan sa gitnang silangan na nagresulta ng terorismo at iba't ibang parte ng mundo ang napipintong pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict. Hindi pa po ba ito force majeure? May pa-post pang nalalaman si Senator. Alam mo, dapat kayo yung dinadrag test. Kakaiba na yung kinikilos ninyo eh. 'Di ba? Sino na naman kaya nag-advise dito kay Robin Padilla na mag-post ng ganito? Binibigyan ba kaya to ng advice ng mga taong nandyan sa kapaligid niya? Sino, Marcoleta, inutusan mo na naman ba itong si Robin Padilla? Di umano? Sino yung nag-utos dito? Sara Duterte. Sige nga, parang nagiging asong julul. Itong si Robin Padilla na kung ano-ano yung pinagsasabi, dapat nga dito, bina-background check to. Hindi natin alam kung may tama yung utak neto or nasa tamang katinoan pa eh. Ano yung sinasabi mong legal background? Sige nga, tingnan natin kung may legal background si Robin. Panoodin natin tong balitang to. Tingnan lang natin mga minamahal kung mayroong legal background itong si Robin Padilla. Jed, ano yung sinabi ni Senator Padilla patungkol dito sa force majeure? Aga kinwestiyon ni Senator Robin Hood Padilla kung hindi pa ba matatawag na force majeure ang epektong dala ng nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan maging yung posibleng pagkakadawit ng Pilipinas dito sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Kasunod ng naging mainit na diskusyon sa Senado nitong Martes, May 26, tungkol sa mosyong layong pahintulutan ang pagdalo at pagboto ng mga senador sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference. Nag-post sa social media si Senator Robin Padilla. Puro na lang posting si Robin Padilla. Ang ina mo, Robin, anong tingin mo sa amin? For the clout? Pag nagagalit ka, post ako agad. My day ako agad. Tain mo, Robin. Sarap mo talagang pitpitin. Wala na tayo sa cinema. Wala na tayo dyan sa drama-drama.
It's about accountability. It's about the future of the Filipino people. Tangay na mo, Robin. Isa lang masasabi ko, dakila kang vugok. Mapabase sa kanyang post na hindi na ba niya matatawag na force majeure ang digmaan sa gitnang silangan na nagre-resulta ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo, maging ang napipintuan niyang pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict. Tangay na, ito na naman, West Philippines na naman. Yan kasi yung pinifeed nyo kay Robin eh. Alam nyo naman si Robin, walang utak. Kung ano yung pinifeed nyo, di yan lang din yung nasasabi niya, yan lang din yung nagre-reflect sa mga niya, sa mga gusto niyang ipahiwatig. Kasi kayo din eh. Kayo yung may kasalanan, pinifeed nyo ng wrong information. Kaya tingnan ninyo kung ano-ano yung binabark. Kung ano-ano yung diba? Kung ano-ano yung binibigkas ng bibig ni Robin Padilla. Kasi kayo yung bark ng bark. Si Robin naman, adapt lang ng adapt. Tapos sarado pa yung isip. Wala na, ekis na. Yan ba yung senador natin? Walang utak? 'Di ba? Utak munggo. Literal na utak dilis. Ang liit ng utak. Gets ninyo? Oh, what is the punishment for the traitors or betrayers to the people? Jail. I think dalawa. Both. I-jail muna tapos execution. Ganon. 'Di ba? Hindi pwede yung kulong lang. Dapat may parusa eh. Gayunpaman, walang direktang nabanggit ang senador kung ang nasabing pahayag ay bilang pagsuporta sa isinusulong nilang pagbabago sa Senate rules. Kaugnay naman ng usapin na una nang inihayag kahapon ni Senator Amy Marcos na itutuloy ng Senate majority ang pagtutulak hanggang maaprubahan ang nasabing motion. Ayon kay Senator Marcos, Gusto talaga nilang i-pursue, gusto nilang isulong yung yung remote or yung online voting. Anong tingin nyo sa Pilipino? Di sana, pwede namin kayong gayahin na work from home lang din. 'Di ba? Online voting lang naman pala, di mag-work from home kami. Habang mayroong pinapagawa diyang bahay, ito work from home kami. Gagawa din kami tangina. Ang hirap mahalin ng Pilipinas kung ganito na ang daming diablo demonyo yung nakapalibot sa atin. Tapos sasabihin mo sa amin, Senator Rodante Marcoleta, legal background. Yung mga kasamahan mo, may legal background ba? kasama ito sa kanilang agenda na mapagbotohan sa susunod na sesyon sa Lunes, June 1. Bagay naman itong mariing tinututulan ng Senate Minority Bloc dahil binigyang diin nila sa ilalim ng Rule 14, Section 41 ng Senate Rules. Pinapayagan ang Senate President na mag-convene ng sesyon sa pamamagitan ng teleconference, video conference o iba pang reliable na uri ng remote o electronic means sa panahon lamang ng force majeure o national emergency. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, hindi force majeure ang sinasabi ni Senator Padilla. Paliwanag ng senadora na ang gera sa Middle East ay nangyayari sa ibang mga rehiyon at hindi sa Pilipinas. Tama. Dagdag niya pa na hindi dahilan ang oil crisis para hindi pumasok at magtrabaho dahil ang mga ordinaryo Tama, hindi magiging dahilan yung oil crisis or something eklabush para hindi pumasok at makipagpatentero or kung ano whatsoever. Huwag niyong gawing reason yun. Ginagawa niyong work from home ng Senado. Gago. manggagawa ay patuloy pa rin sa pagpasok sa kanilang trabaho sa kabila ng mga ito. Mambabatas nga ni, tapos mag-online voting. Ano yun? Agad dagdag ni Senator Ontiveros kasunod nga no pag-walk out nila nitong Martes, May 26, aniya sa susunod na sesyon which is sa June 1 sa darating na Lunes, handa at open yung minority bloc na makipagdebate tungkol dito sa mosyong isinusulong ng Senate majority na payagan yung mga senador na dumalo via teleconference o video conference. So ayon sa minority bloc, handa nilang questionin o tanungin yung iba't ibang mga instansya para dito sa motion nga na pagbabago sa Senate rules. And one update mula rito sa Senado, balik. Ang ina ninyo, nanggigigil ako. Mga 80-80. Yung gustong magsulong ng remote na yan, 80-80 talaga. Isa lang yung masasabi ko. Gusto kong tawanan ng Yan kasi yung mga Pilipino. If you elect a clown, expect a circus.
'Di ba mga minamahal? Talagang yan yung sinasabing force majeure yung ginagawa ninyo. Yung binabraso ninyo lahat ng desisyon na meron kayong sariling rules na hindi nyo man lang tinatransparent dyan sa mga kasamahan ninyo. Yan yung masasabi kong force majeure. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, legal background, Senator Rodante Marcoleta. Walang ganon. O, patuloy tayo sa kanya sinabi. Sabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi ito tinanggap ni Ontiveros. Sinuspindi ang sesyon pero makikita ang patuloy pang nagdidiskusyon sina Marcoleta at Ontiveros. Pagbalik ng sesyon, Magkaiba talaga yung lawmakers sa low degree. Paano ko ba sabihin yun? Yung mambabatas dito sa isang what do you call this? Abogadong merong mababang degree. Paano ba yon? Diba? Gets ninyo mga minamahal? nais si Senate President Cayetano, pagbutuhan na kung pwedeng talakayin ba nila ang amendment ni Marcoleta. We're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all. Totoo. Kahit kami pagod na ding mamamayang Pilipino, kakaintindi sa inyo. Sa tingin ninyo, kayo lang napapagod, kami din. Napapagod kami, kakatrabaho para magkaroon kayo ng tax. Tax ng ina ninyo. Gets ninyo? Napapagod na din kami sa inyo. The arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. Git ni Senador Erwin Tulfo, pwede lang ang virtual na pagdalo kung may force majeure o national emergency. Oh, may national emergency ba? Sige nga, tanong natin sa inyo, may national emergency ba? Oh, di ba? Wala naman. Oh, so bakit mayroong force majeure? Ano na ninyo? Araw dahil may makukulong na senador, kaya minamadali ng mayorya ang pagbabago ng rules. Yan yung totoo. Merong makukulong na senador, kaya binabago nila ang rules. Tama! Yun yung tama. Yun yung totoo. Merong makukulong, kaya binabago nila ang rules. Yan yung totoo mga minamahal. Kaya wag nyo kaming niloloko mga punyeta kayo. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? Tingnan ninyo, hindi na maiwasan na magalit ni Erwin Tulfo. Kahit naman ako mapapamura ako. Bakit ninyo kami minamadali? For what reason? Bakit nyo kami hinahari up na para bang meron kayong lakad na para bang kala ninyo katapusan na ng mundo bukas? Hindi, una kasing tanong dito, bakit? Bakit magkakaroon ng force majeure? Bakit magkakaroon ng yung sabwatan na sige, force majeure na lang? Kasi tawag dito, alam naman natin yung sitwasyon na yung ibang mga pugante hindi na lalabas diyan katulad ni bakit natin nasasaalang-alang ang feelings ni Bato? Hindi, yun lang yung tanong, bakit natin kailangang isaalang-alang yung mga makukulong, yung mga pugante dyan? Bakit hindi natin isaalang-alang na lang yung nararamdaman ng mamamayang Pilipino? Kung hindi sila makaboto, so be it. Kasi alam naman natin, di ba sabi ko sa inyo, 7 ang makakasuhan. O ulitin pa ba natin yung pangalan? Kaya hindi ako para magalit dito kay Erwin Tulfo. Nakikisimpatya ako kay Erwin Tulfo. Kung bakit siya nagagalit. At tangailan ninyo, gusto niya kaming mandahin. Gusto niyo kaming what do you call this mga minamahal? Gusto niyo kaming laruin? Force majeure? Bakit? Nasa national state emergency ba tayo? Meron bang pandemonyo? May ganun ba? Di ba wala naman? So kung nagagalit si Erwin Tulfo, valid yan. Kasi alam naman natin, kahit hindi nyo nasabihin, merong 7 na madadali sa kaso. At yan yung iniiwasan nila na baka pag nakulong na yan, wala nang silbi. So, kunyari, 13 sila, mabawasan ng 7, ilan na lang yung matitira? 6 na lang. So, iniisip nila mga minamahal na, may makukulong talaga. Alam nila na, amoy nila na merong makukulong. So, ngayon, pinupush na lang nila yung remote or yung online voting. Anong tingin ninyo? PBB?
ang Senado, ginagawa nyo kaming circus, pinapaikot nyo kami, kaya hindi ko para pigilan ang galit ni Erwin Tulfo. I-bash nyo na ako sa hindi, pero hindi ko mapipigilan yung galit ni Erwin Tulfo. Doon pa lang sa part na bakit ninyo kami minamadali, for what reason? Naintindihan ninyo, mga minamahal? Ano yung sabi dito? Parinig natin sa inyo. Ulitin natin. Kung may force majeure o national emergency. Baka raw dahil may makukulong na senador kaya minamadali ng mayorya ang pagbabago ng rules. I guess, Madam President, this just Wait lang po, nasa work pa po ako. definable reason. What is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they are in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the Gets ninyo? Dahil ba yun mayroong kakasuhan? Dahil meron bang, what do you call this, makukulong? Nasa ombudsman na yung kaso? Kumbaga magiging hawak na ng minority ang bit. Natatakot kayo na mas lamang na yung numero ng minority kaysa sa majority. Kaya dahil nga sa darating na impeachment, nag-iisip na kayo, advance na kayo, na iniisip ninyo, walang makakatakas, walang magiging masaya sa pamilyang to. Wala. Diba? Continue. reason why? Is that the reason why they have to have this inserted Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. Sino yung may malalabasan ng warrant? Si Jinggoy at si Estrada. So, nag-iingat na po ngayon, mga minamahal. Nag-a-advance na mag-isip. Ito nga po nga majority. Sa posibleng mangyari. Si Bato hindi na makakapagpakita. May dalawang colleagues pa nila na next week baka nasa kulungan na. And then, si Bato, tapos si Bongo, tapos si Robin sa ICC kasi mga obstructionist. Ang isa may kaso sa malakihang pagpatay, tapos ang isa co-perpetrator. Eto na, nagkagulo-gulo na ang kanilang landas. Kaya okay, Marcoleta, habang may bukas, karipas dalagan, sige, itakbo na natin to. Dahil na ninyo, tara na, itakbo na natin ito. Di ba mga minamahal? Lumayas na tayo dito. Online voting na lang. Kasi alam naman natin na mayroon ng makukulong. Sige na, simulan na natin. Dahil hawak na nila ang bit. Hindi pwedeng mapunta sa kanila yung bit. Dapat nandito pa din sa atin. Gets ninyo? Madam Chair, the gentleman is out of order because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Hindi, sa Lunes na lang. Oo. Sa Lunes na lang magkakaparap. Tapos yung minority, wag na kayong pumunta dyan. Bahala na sila dyan. Mga nakakapiko naman sila eh. Diba? Minority, wag kayong makinig sa kanila. Wag kayong pumunta dyan. Hayaan nyo na lang yan sila. Para hindi ma-implement yung tinatawag na remote or online voting na yan. Walang ganon. Hindi tayo papayag. Tayo nga bumoboto sa presinto. Napakainit. Tapos sila okay lang. Gets din nyo, mga minamahal? Tayo bumoboto sa presinto. Mainit, okay lang sa atin. Tapos sa kanila, boboto sila, mga minamahal. Diyan sa bahay lang nila, work from home. Pungay na ninyo. Tantado, walang ganon. After the motion, whether we should take it up, we take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay
Nagsasalita pa si Cayetano na maganap na ang walkout. Can be discussed in a Tanging si Senate Minority Leader Tito Soto ang naiwan sa plenaryo sa hari ng minorya. Kalaunan ay in-adjourn din ang sesyon dahil sa kawalan ng quorum. I said life goes on. So we continue on Monday. Ito ang unang balita, Ian Cruz, GMA News. Diba? Oh. Clearly, the majority wants to amend the rules in the order for Bato de la Rosa to participate in the impeachment proceeding despite in his absence. And hindi lang kay Bato. May 7 kasi talaga. 7 sila na makakasuhan. May next week, si Bato at Jingay. And then, next week, si Jinggoy, tapos si Joel. So, yun na. Nagkanda gulo-gulo na. Nagkanda let is che na. Mga let is che talaga kayong lahat. Let is che, mga leche. Diba? Tawan-tawa ako, may nag-comment. Si Robin Padilla nagtaas ng kamay pero walang pumansin. Paano papansinin? Kupal. Sige nga, papansinin nyo pa yung taong baliw. O, sige nga, sino yung gustong pumansin kay Bato de la Rosa, ay kay Robin Padilla na may ganun mag-isip? Magpo-post-post na naman kung ano-ano. Pag di pinansin, parang kala mo, siya yung nasaktan ng todo, parang na-broken hearted sa lahat. Ay na ninyo, wag nyo kaming iloloko. Nanggigigil tayo sa kanila, mga minamahal. Napipikon tayo. Naiinis. Na nakakabwiset. Something else. Diba? Oh, it's not possible online. What is work from jail? Well, totoo. Work from jail, hindi work from home. Gago. Diba? Kaloka tong mga ano to. Ay, by the way, pahingi po ka mga minamahal ng likes. I-likes niyo yung video natin kasi kinukuha po to yung mga video natin sa TikTok. Pinopost ng mga kabataan. And syempre, tuwang-tuwa naman po tayo every time na pinopost yung video natin kasi mas lalo pong nag-spread out yung message natin. At mas lalo nakakarating sa liblib na mga lugar na ay, ganito pala, may batang supporters pala for accountability and transparency. Which is yan po yung goal natin. So, i-like ninyo yung video na to, mga minamahal. Sobrang napakamaraming salamat. I-comment ninyo kung taga saan kayo. Stephen Furiul, I already like it 2 more times. So, thank you. Stephen Furiul, si Eric de la Cruz, si Josephine Talogsig, si Ami Ruth Mayer. Yan, ingat mga kababayan. And isa-shoutout ko kayo sa aking next na live na video. Ingat!